Doon sa krus, nilagay ni Jesus lahat ng kahihiyan natin, lahat ng shame na dulot ng mga kasalanan natin. At pinahiya si Jesus doon. Pinako siya na nakahubad. Bago yun, binunutan siya ng balbas. Pumangit siya. Pinaglalatik ko siya. Binuhat niya yung krus na magaspang. Ipinarada niya yun. Inakit niya sa bundok. Pinahiya talaga siya. Pinagduturaan siya. Pinahiya talaga siya. Nilagyan siya ng koronang tinik. Dapat koronang ginto yun. Pinahiya talaga siya. Pinagpapalo siya sa ulo na maraming beses. Talagang grabe yung kahihiyan dinatnan ni Jesus. Para lang alisin ni Lord yung shame sa atin. Hallelujah! Amen! Doon sa krus ay tinanggap ni Jesus lahat ng curse. Lahat ng kaguluhan sa pamilya, mga pagsubok, mga problema na parang di maayos. Yung magulo talaga, tinanggap ni Jesus. Para mag-pronounce si God the Father sa atin ng Shalom! Peace! Amen! Doon sa krus tinanggap ni Jesus lahat ng kasalanan natin, lahat ng karumihan natin, lahat ng karumihan ng buong mundo. Tinanggap ni Jesus, naging siyang kasalanan doon. Hindi siya naging makasalanan, naging siyang kasalanan doon. God made him sin to be sin for us. Kasalanan siya doon. Para tayo ay ituring na matuwid. Mabuti ba si Lord? Doon sa krus ay may nangyaring dakilang exchange. Sabi ng Galatians 3:13, Christ has redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Woo! That's my Jesus!